natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo. Matinding revelasyon ang binitawang salita ni Atty. Harry Roque, ang dating spokesperson ni dating Pangulong Digong. Ito umano ay ang pagpapatuloy ng kanilang plano na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. At ngayong araw ay panoorin natin ang pagbulgar ni Atty. Harry Roque sa umano'y plano na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin mga kababayan, kapag na-impeach itong si Vice President Sara Duterte, ay posibleng si House Speaker Martin Romualdez ang maging Vice President. Ganun kaya ang mangyayari? At sino naman ang posibleng magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte? Alam po natin na una na itong binanggit ng Makabayan Black, si Franz Castro, na umano'y gusto nila na ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil umano sa 125 million na confidential fund. Aba, parang mali ata ang kanilang pinag-iinitan. Yung tumanggap ang pinag-iinitan. Bakit hindi nila pag-iinitan yung nagbigay ng 125 million? Mga kababayan. Nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Yun lang ang mabigat mga kababayan po natin. Sanib puwersa na. Tingnan nyo, lumaya si Dilima. Napakabilis na panahon. Wala pang isang taon nung nagpalit ang administrasyon. Agad nawala ang mga witnesses. Agad nag-recant ang mga ilang testigo na buhay. So, ganon. Agad nabigyan ng pagkakataon na mag-veil itong si Leila de Lima. So, talagang ito ba ay pagkakataon lang mga kababayan po natin? Kinasuhan si Pangulong Digong, nireklamo si Vice President Sara Duterte. Kaliwat kanan na paninira kay Vice President Sara Duterte. So, tingnan nyo yung mga nangyayari mga kababayan po natin. At sino ngayon ang magiging opposition? Posible kayang si Pangulong Digong na? Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay BP Sara. Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang-ayon kay Ka Eric, ay magiging basehan sa pag-i-impeach kay BP Sara. Pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino sa pula sa puti. Hindi po kongresista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talagang pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambayanang Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. Santabi muna ang ambisyon. Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Alam na natin, mga kababayan, kung sino ang tinutukoy ni Atty. Harry Roque na pang-apat umano sa isa sa pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Siyempre, ang House Speaker of the House. At ngayon, mga kababayan po natin, gusto nyo umano makipagplastikan sa mga Duterte. So, alam naman natin yung karakas niyan, which is hindi talaga dapat magtiwala tayo dyan, lalong-lalo na itong mga Duterte sa kanyang mga ginagawa. So, tingnan nyo ngayon. Suportado niya umano itong si House Speaker, itong si Franz Castro sa pag-file ng reklamo laban kay dating Pangulo Digong. Diba? Tapos ngayon makikipagbate. Naniniwala makipag-ayos at buo pa umano ang unity team. Hindi ba bahut sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Nako. Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo? Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan. At ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Pag nangyari yan, ano na ang mangyayari sa atin?
Eh dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretso ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nag-aangkop ng langis galing sa Russia, eh bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, Speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin, mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit gano'n pang karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay narariyan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindigan naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng sambayanang Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa. At siguro naman, pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pag-usaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaliktaran ang nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Huwag naman po, dahil Speaker, ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unit team. Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay BP Sara na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? Isang tabi muna natin ang ating mga ambisyon. Tama po, walang realidad na nangyayari. Lahat nagsisimula sa ambisyon. Pero sa lahat po ng bagay may tamang panahon. Kapag naluklok tayo sa napakadaming problema dahil nga po sa gera, isinasantabi muna po dapat yan. Nakikiusap po ako tayo ngayon sa lahat ng bumoto at nagsuporta kay PBBM at Inday Sara. Panindigan po natin sa mata ng buong mundo na hindi lang po tayo nangampanya, hindi lang tayo nagsinungaling sa pagtataguyod sa unit team, kung hindi tayo po talaga ay tunay na naniniwala na sa pagkakaisa ang solusyon na ating mga problema. Atat na atat. Eh kahit ano naman gawin nyo, hindi nyo naman mapapaga ang eleksyon. Nakasaad talaga kung kailan ang susunod na eleksyon para sa presidente. So yung problema nga lang ay talagang pinaghahanda na. Kasi ang gusto nila nga ay ito nga, demolition job muna umano. Yan ang binulgar mga kababayan po natin ni Senator Amy Marcos na ang political advisor umano ni Tony Tamba ay kano. Na ang payo umano sa kanya ay gawin muna ang demolition, paninira, tapos tsaka na magpapakilala at yan, pag dumating ng eleksyon, dito na umano ang tudo na paninira, tudo pangampanya sa siyempre pagiging Pangulo mga kababayan po natin. Imagine mo yung nagsabi mismo ang kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Although hindi niya sinasabi kung sino ang mastermind sa paninira kay Vice President Sara Duterte, pero malinaw naman ang kanyang mga parinig na ito nga si House Speaker Martin Romualdez ang may kagawan umano. Pero siyempre, hindi naman nila basta-basta magagawa yan mga kababayan po natin kung walang advice ng mas mataas. Kaya nagdududa na po tayo kasi patuloy na nanahimik itong si Pangulong Marcos. Sa totoo lang mga kababayan po natin, nabibilib naman tayo ang sipag ni Pangulong Marcos. Kaso lang, mayroong kasing alam mo na, anomalya patungkol sa mga naka-freeze nilang account na kailangan umano magpanik siya sa Amerika para ito ay makuha. Yan mga kababayan po natin ay hindi pa naman nabi-verify ang mga impormasyon, pero posible yan. Kaya yan ang inaabangan po natin kung kailan talaga mabunyag ang patungkol
sa anomalyang ito. Pero sa ngayon malinaw na ang paninira kay Vice President Sara Duterte ay dahil siya nga ang nangunguna sa survey, which is ngayon ay dahan-dahan nang bumabagsak dahil nagiging matagumpay ang kanilang strategiya. Naniniwala ang taong bayan. Imagine mo, media, midstream media at saka sa Facebook, sa mga interview, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang demolition job laban kay Vice President. At sa tingin nyo ba, nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa ng Kamara? Kayo dyan, huwag kayong maniwala, mga kongresista, na ang ginagawa ninyo ay imahe ng gusto mangyari ng sambayan ng Pilipino. Hindi po. Yung eleksyon, yung resulta ng eleksyon na binoto ang isang pamilya, ang isang pangalan na minsan ay napaalis na ng bansa sa alang-alang ng pagkakaisa, yan ang isipin ninyo. Na yung minsan magkatugali, pwedeng magsama para sa kabutihan ng sambayanan. Bakit po binabaliwala ngayon? Huwag niyo pong linlangin ang sarili ninyo na isipin na since time immemorial, lahat ng Pilipino loyalists. Hindi po. Napapunta nga sila ng Hawaii. Hahatid daw sa Ilocos Norte, dinala naman sa Hawaii. So, tingnan niyo po mga kababayan po natin ang ginawa ng mga dilawan sa mga Marcos. Pero ngayon, nakikita po natin mukhang nagsanib puwersa na mga kababayan po natin. At alam naman natin ang mga ito ay traidor talaga. Maayos lang yan dahil may kailangan. Pero darating ang panahon na talagang ilalaglag pa rin nila itong si Pangulong Marcos. So mga kababayan po natin, sana ma-realize yan ni Pangulong Marcos na malaki ang kanyang utang na loob. Lalo na sa mga Duterte, mga kababayan po natin. At sana ay hindi niya pabayaan itong si Vice President Sara Duterte. Napapahanga lang po tayo sa ginagawa ni Senator Amy Marcos kasi patuloy pa rin talaga ito na naninindigan kay Pangulong Digong at kahit ano man ang mangyari ay hindi niya ito inalaglag. So yan ang hinahawakan nating pangako ni Senator Amy Marcos na sana ay hindi siya bibitaw kasi alam po natin na kanya-kanya lipat na ngayon itong mga kongresista na naglilipat na kay Martin Romualdez na grupo at kay Pangulong Marcos. So iniwanan na nila itong PDP laban na yun nga ang nag-angat sa kanila noong nakaraang eleksyon. So ganoon talaga mga kababayan po natin pag ganitong klaseng mga politiko, so na hindi talaga dapat mapagkatiwalaan yung walang paninindigan. At wag na po nating baliwalain ang mga napatunayan na. Meron po talagang tanging yaman. Meron po talaga mga biktima ng karahasan ng paglabag ng karapatang pantao. Pero sa kabila ng lahat na yan, ang sabi ng mamamayang Pilipino, magsama-sama na tayo at naging dahilan sa pagtatagumpay ng PBBM at Inday Sara Tandem sa kabila ng mga oposisyon na ang kinakalat ay politika ng galit, a politics and culture of hate. Bakit natin babaliwalain ngayon itong mga nakamit nating tagumpay nung eleksyon na nakalipas? Sana po, wag nating sayangin yung suporta ng taong bayan, yung paniniwala na buhay pa rin yung kagustuhan ng pagkakaisa para itaguyod ang interes ng nakakarami at hindi lang na pang-interes na personal. Mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach... So yan po mga kababayan po natin, so patuloy pa rin ang kanilang planong ipa-impeach nga itong si Vice President Sara Duterte at ang kanilang ginagawa ngayon, una kinasuhan, so ngayon ay talagang gusto nilang masira ito. So buti na lang at winidraw nga ni Vice President Sara ang kanyang CIF kasi kung hindi winidraw, posible isa na naman yon sa kanilang gagamitin sa paninira sa kanya. Nasabihin malaki ang CIF, ibubulsa, gamitin ng hindi maayos, tapos kung ano-ano naman ang kanilang issue na ipapalabas. So ngayon ang naiiwan na tanging paninira lamang kay Vice President Sara itong nagastos na CIF na 125 million. Pero si Vice President Sara naman ay pinagkatiwala niya na lang sa Korte Suprema kung ano man ang magiging decision. Kaya abangan po natin, tayong mga Pilipino dapat maging mapagpatyag po tayo, hindi po tayo papayag
na itong mga politiko na sadyang personal na ambisyon lamang ang kanilang kagustuhan, hindi yung kagustuhan na magserbisyo sa taong bayan ng